Sa pagkakataong ito maaari silang maging bahagi ng isang nakakatakot na marcha ng daan-daan patungo sa mga bubas. Sa pagkakaalam ng batang orc, hinarap na ng Hepe at Gramps ang problema ng demonyo. Ngunit hindi iyon ang kaso. Kaya naman ang Elder Orc ay nagpadala ng letter of reinforcement kay Lord Jeshur in the first place. Ito ang unang pagkakataon na layunin. Narinig ang tungkol sa nilalaman ng liham. Dinala niya ang buong daan. Ang lahat ay nakatuon sa pagtulak pasulong kay Ran ay walang pagbubukod. Naabutan niya ang rampaging spirit beast. Isang kakaibang agham ang pumuno sa hangin. Ang maingay na layunin ay tumayo ng tuwid habang ang spirit beast ay tumakbo. Hindi siya nakariyak nang dumampi sa pisngi niya ang isang maluwag na sanga. Isang tingin ng realisasyon ang tumama sa kanya habang siya ay duguan. Huminto si Gul sa paghingi ng pahinga, merienda at iba pa. Sumama siya sa iba sa agham, inaabangan kung ano ang mangyayari kapag siya ay nagsalitang muli. Sinabi niya sa kanyang mama na gusto niyang bumaba. Ang bata ay hindi naghintay ng pahinga o hangin. Tumalon lang siya palayo sa spirit beast. Ang kanyang landing ay hindi nagkakamali. 10 sa 10 na walang issue. Gulpo at medyo nalilito at huminto sa herbal. Parang iba ang bulgal matapos marinig ang maaaring mangyari sa kanyang tahanan. Sinimulan na siyang sigawan ng kanyang mama dahil sa napakadelikadong ginagawa niya, ngunit nawala na si Gul sa sarsa. Wala silang oras na magdabog. Walang ideya si Ran kung ano ang nangyayari sa masiglang bata. Alinmang gabi, lumingon si Walkers upang makita kung tungkol saan ang sigaw. Inutusan ni Commander Communal ang kanyang mga tropa na bantayan ang kanilang mga mata sa kalsada. Samantala, nagkaroon ng tagumpay si Gul tungkol kay Gramps. Naalala niya ang araw bago umalis. Maaaring tinutulan ni Chief ang ideya, ngunit ipinagkatiwala sa kanya ni Elder Guerran. Ang liham na nakadirekta sa Panginoon ng mga duwende. Noon pa man gusto ng bata ang pakikipagsapalaran na ito. Panahon na upang maranasan ang labas ng mundo, kaya ang layunin ay dumaan sa kanyang checklist. Gulam sa backpack, org charms at ang kanyang kilalang kasanayan sa mundo. Hindi man lang nakikinig ang bata sa misyon. Excited na lang siyang umalis sa village old man. Kailangang balikan muli ni Gern ang lahat dahil doon, nauubusan na ng oras si Boobies. Walang alinlangan si Gul ang pinakamabilis na orc sa nayon at alam niya ang kagubatan. Magpapakita sana siya ng run shorts para mabilis na maabot ang Panginoon ng mga duwende. Ang pangangailangan ng madali ang pagkilos ng misyon, ngunit ang layunin ay sabik na umalis, at ngayon napagtanto niya kung ano ang maaaring nagawa niya dahil sa kawalan ng gulang. Sa pagkakataong yon, umikot ang mga mata ni Gul. Pumasok ang kanyang isip sa Void Palace, kung saan nakaupo ang isang mod sa kanyang trono. Tinanong ng misteryosong presensya si Gul kung ano ang bumabagabag sa kanya. Inamin niya ang kanyang mga alalahanin na hindi na muling makikita ang bawat isa sa kanilang tahanan habang nag-e-enjoy siya sa kanyang pakikipagsapalaran. Maaaring nasa panganib ang ibang mga organisasyon. Natuwa si Amod. Ang Pilyo at Carnet ay tuwang-tuwa. Nagkaroon ng personal na krisis. At ang isang mod ay tila hindi nababagabag. Iyon ay dahil ang layunin ay nawawala ang isang bagay na mahalaga. Tinanong ni Amod si Gul kung ano ang iniisip niya kapag nabigo ang lahat. Maaaring umasa sa isang mod, madadali niya siya sa kanyang destinasyon ng mas mabilis kaysa sa anumang bagay. Bukod dito, alam niya kung paano ito gagawin. Nagawa na niya dati. Ang kailangan lang gawin ni Gul ay isuko ang kanyang sakit, pagkakasala at desperasyon. Hindi ito ang oras para yumangal at sisihin ang sarili. Oras na para kumilos. Bumalik sa katinoan si Gul. Ang panlabas na tunog ng mga taong sinusubukang gisingin siya ay parang nagpanik. Ibinaba ng batang orc ang sarili sa lupa, pinapanatili ang momentum. Ang kanyang mga binti ay naging dugo, nagbabasa ng napakalaking kapangyarihan. Ang lahat ng enerhiyang yun ay sumabog habang siya ay nagmamadaling dumaan sa kanyang ina at nalampasan ang mga Nightwalker, at ang bawat isa ay nagtaka kung ano ang laki ng Gul na lumabo na nag-iwan sa kanila sa likod ni Gul at ang kanyang mga pulang dugong binti ay patungo sa tae ay kasing bilis ng kanyang makakaya, anuman ang mangyari. Sa kabilang panig ng lupain, ang banal na gabi na pumatay sa mga duwende ay sumulong. Siya ay nadagdagan matapos mapagtanto na ang mga goblins ay nagsinungaling tungkol sa kinaroroonan ng maalamat na Beastmaster. Ang pangungutya na ito ay hindi makakalampas ng malapit na siyang maghiganti. Isang makapangyarihan, ang haligi ng enerhiya ay lumitaw sa malayo. Sa sandaling yon, alam ng gabing may nangyayari. Iilan lamang ang mga manlalaban na may kakayahang magpalabas ng ganoong aura.
Ang isa sa kanila ay ang Beastmaster, at kaya isa pang variable ang tumungo sa digmaan sa mga tae. Napuno ng mga bola ng apoy ang hangin, bawat isa sa kanila ay may dalang kapangyarihan upang sirain ang lupain at ang mga naninirahan dito. Ang mga bola ng kamatayan na ito ay patungo sa mga sumasalakay na demonyo na nakalantad at hinog na para sa pagpatay, at sa lalong madaling panahon pagkatapos matupad ng mga bola ng pagkawasak na iyon ang kanilang layunin, na nagdala ng impyerno sa lupa sa isang malupit na pagsabog. Karamihan sa mga biktima ay mga miyembro ng hukbo ng Great Demon. Marami sa kanila ang nawala ng singaw. Ang ilang mga limbs ay nasunog at naranasan. Ang bawat pinsalang nauugnay sa pagsabog. Maaari mong isipin na ang mga demonyo ay mga malaimpyernong nilalang. Kaya dapat lang na ito ay isang uri ng paalala ng tahanan para sa kanila nang ang apoy at alikabok ay tumira. Si Zex ay naiwang tulala na ang karamihan sa kanilang hukbo, kabilang si Captain Hawk, ay naharap ng napakabilis at madali. Sa sandaling yun, kinailangan itong sipsipin ni Teniente Zex at kinalma ang sarili, na humadlang sa isa sa mga paparating na pampasabog. Tinawag niya ang atensyon ng tropa niya. At least yung may mga tainga pa. Buo ngayong wala si Kapitan Hawk Ogo sa larawan, si Teniente Zex ang mamumuno. Si Elder Guran ay may ilang pagtutol sa ideyang yun, kahit na ang Elder ay papasok habang naghahanda ng isang marahas na pag-atake. Maya-maya pa, kumain si Zex ng scaly, full red slap sa kalahati ng katawan niya, hindi man lang away. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ng tenyente na ibaluktot ang kanyang kakayahan sa pag-uutos. Isa pang hanggal na kasakiman hukbo-hukbo. Ang swerte niya sa isang suntok na hindi man lang nataman ang nakatatandang Gurn. Malalaking mga kamay na puno ng kaliskis ng dragon na nakapikit. Itinulak niya ito at itinulak sa katawan ng kawawang sundalo, nabali ang maraming buto at nabali ang maraming organ. Hindi pa tapos ang matanda, para siyang fighting game character. Sinalakay niya ang kawawang sundalo ng isang sipa sa isa pang inaalagaan ng isa pa. Gustong subukan ni Smock ang kanyang kapalaran sa pagkakataong ito. Hindi ginawa ni Elder, kahit mag-abala upang umiwas o ipagtanggol. Iyan ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Nag-flying kick lang siya ng walang kurap habang dinadala ang kanyang espiritong beast power sa kanyang mga braso. Isang karate chop, ilagay ang gulugad ng sundalo sa isang napakasakit na biyahe. Ang kawawang demonyo ay nawalan na ng kakayahan, ngunit ang matanda ay masinsinan sa kanyang gawain. Sinundan niya ang chop na yun hanggang sa mahati ang demonyo at ang lupa mismo. Hindi naman nanggugulo ang matanda. Siya ay hindi kahit batang isang mata pagkatapos punitin ng isang tao sa dalawang bagay ay malinis sa paningin ng field, kaya oras na upang matumbok ang isa pang lugar. Napahawak si Teniente Zack sa kanyang kamalayan. Nabali ang kanyang mga braso, ngunit maaaring mas masahol pa kung hindi siya makaharang. Sa ngayon, mananatili na lang siya habang namumuno sa natitira sa hukbo ng Great Demon. Matalino sa kanila na sumubok ng pag-atake gamit ang kanilang superior number, dahil wala sa kanila ang maaaring manalo ng isa laban sa isa, inihanda ni Elder Gurren ang kanyang sarili para sa banggaan. Ang pagpapaputok ay lumaki siya bigla. Ang kanyang nakatagong draconic aura ay sumambulat sa buong display. Ang kanyang espiritong hayop ay tumigas sa isang pisikal na anyo. Ang Beastmaster ay mahusay na pumasok sa Beast Mode pagkatapos ng mahabang panahon, ang mga partner ay maaaring maging ligaw muli. Sila ay dumating sa mainit na may isang Dragon Rush Elder at lumaki siya, mukhang isang bulalakaw na tumatakbo parallel sa lupa. Ang unang kapaspalad na biktima ng pagmamadali ay isang sundalo na tinutukan ng halimaw. Mula sa puntong yun pasulong, ito ay isang demonyo buffet at lumaki. Si Tom ay isang gutom na dragon. Ang mga kapaspalad na nabulldoze ng dragon ay nabaldado, naputol ang ulo, at pinugutan ng lakas na ang balto ng kasakiman na hukbo ng demonyo ay nabura. Ang mga tenyente ay lumingon para sumama sa kanila. Ang kanyang huling naisip ay na ito ay masyadong hindi patas. Ang Beastmaster ay masyadong malayo sa kanilang liga. Hindi man lang sila naglalaro ng parehong laro. Noon ang haligi ng purong enerhiya ay tumagos sa langit. Lumapag pabalik sa lupa si Elder. Hindi nagbago ang ekspresyon niya 1B, umalis na lang siya habang nakataas ang ulo, at nagkalat ang mga bangkay ng kanyang mga biktima. Siya ay napuno ng dugo at lakas ng loob, ngunit ni isang patak nito ay wala sa kanya sa dingding. Ang mga organisasyon ay nagpas siyang bumuo ng isang pader upang ipagtanggol laban sa mga demonic Poshen Spike Shield na hawak ng kanilang hukbo, na napuno sa paligid ng nayon. Ito ay ang pader ng Bob. Dinisenyo ng walang iba kundi si Bob,
ang tagabuo, ang mga puwersa ng demonyo ay kailangang lumabag sa pader na ito. Ang pagbabalik ay wala sa tanong na may isang ligaw na dragon na rumarampa sa likod ng Wrath. Ang army ay dapat na humarap sa Beastmaster ngayon, para ang iba pang mga tropa ay maaaring tumutok sa pader, na binibigkas ang moto ng Grid Army na ang kasakiman ay mabuti sa lahat ng oras. Ang isa sa mga sundalo ay buong tapang na tumalon sa bangin. Napansin ni Shields ang presensya ng kalaban at binuksan ang daan kung saan nagtatago ang isang taong gutom. Lumabas na sa gap si Chief Rick. Pinagtawanan siya ng sundalo sa paglabas niyang mag-isa. Ang lalaking yun ay hindi alam kung ano ang sinasabi niya tungkol sa hepe ay narito at siya ay asar. Ito ang kanyang tahanan at hindi tinatanggap ang mga mananakop. Mabait, ipinadala niya ang walang hiya na sundalo sa stratosphere na may isang disciplinary na suntok. Level 5, walang trespassing. Ang isang suntok ay parang isang rocket launch ceremony. Mabilis na umalis ang ibang mga sundalo sa kabilang bangin. Anumang mga saloobin ng paglukso tulad ng isang lumilipad na tao. Kahit na ang kapitan ng Wrath Army at ang kanyang mga tropa ay nakikita at nararamdaman ang bigat sa likod ng suntok na nagdulot ng pagbagsak ng demonyo sa isang bundok. Ang Butcher ay tumawa ng masama. Matagal na siyang hindi ganito ka-excited. Ngayon lang niya nalaman na ang mga orc ay mahusay na kalaban. Lalo na ang mga nagtataglay ng espiritong hayop. Kaya ano ang gagawin ng Verdugo? Halata naman yun. Balak niyang katayin silang lahat. Natuwa si Eldergirl nang makitang umaakyat ang hepe na parabang magpapalipad siya ng demonyo mula sa simula. Lahat, ang magkabilang panig ay dahan-daang humakbang pasulong. Ngumiti ang Butcher at buong pagmamalaking sinabi sa matandang orc na isa siyang malaking fan. Ang mga tropa sa harap na linya ay nasa isang hindi pagkakasundo. Ang pader ay tila hindi maarak. Isang napakalaking bangin ang naghihiwalay sa mga orc at sa mga demonyo na maaaring 100 kilometro ang agwat. Iyon ay kapag kalya na step forwardizing ang mga sundalo ng demonyo para sa Dodlang. Ang tenyente ng Wrath Army ay malapit nang pumalit sa utos. Kasakiman, nagmamadaling ipinaalam sa kanya ng mga sundalong demonyo na naghihintay ang isa pang Beastmaster sa kabilang bahagi ng malalim na bangin. Ang isa ay nagkomento na si Garrett ay isang mababang antas ng Beastmaster sa karamihan, ngunit hindi iyon mahalaga. Tinanong sila ni Carolina kung nawala sa kanilang paningin ang kanilang kinakatawan. Sila ay mga demonyong nakahihigit sa lahat ng lahi na likas na ipinanganak. Malakas at nakatutok sa mga Diyos. Itinuro din niya na ang mga pinuno ng orc lamang ang nagbabanta. Ang natitira ay mga baboy lamang na nakapila para katayin. Maaaring napatay si Captain Hawk Ogo, ngunit nakatayo pa rin si Kali Ana. Maaari pa rin silang mag-rally kasama ang Wrath Army upang patayin ang mga orc na ito. Kasama ang isang bagong nahanap na pinuno. Ang sakim na hukbo ay tumama sa pangalawang hangin sa likod ng pader na yun ang kanilang layunin. Simple lang ang misyon, kunin ang artifact at patayin ang bawat isa sa paningin. Si Klaus Tabel, ang santo ng mga himno, ay tahimik na pinaandar ang dilaw na awit ng kalooban mula sa likod ng mga linya. Gamit ang kanyang sungay, lumikha siya ng isang magandang symphony ng kapangyarihan na gumising sa mga tropang demonyo. Ang mga kasakiman na mga kawal ng demonyo na handang sumuko sandali lang ay napuno ng bagong natagpuang sigla kasama ang galit na mga demonyo. Tumalon sila sa kakilakilabot na bangin ng walang takot. Ang kanilang superior na lakas ay nagbigay daan sa kanila na tumalon ng walang anumang problema. Dumarating ang gulo kapag napunta sila sa kabilang panig. Nakita ko ang pagbaba ng tropa. Ang mga tagapagdala ng kalasag ay nagpatunog ng alarma na pinangunahan ni Chief Garrett upang higpitan ang kanilang mga hawak at maghanda para sa epekto. Ang pagsasara ay tapos na nag-uutos sa mga trebuchet. Siya ay bumalik sa field upang makipag-ugnayan, pinagdikit ang kanyang kamao. Ang galit niya ay binalot ng espiritu ng aura ng isang walang tigil na rhino na lumabas sa kanyang katawan. Pinasigla ni Chief Garrett ang kanyang mga tao sa huling pagkakataon. Ang kailangan lang gawin ng mga may hawak ng kalasag ay kumapit para sa mahal na buhay, na humahadlang sa mga demonyo sa pagsulong. Ngunit ang lakas ng demonyo ay hindi dapat maliitin. Mabilis na nadaig ng tumatalo ng mga sundalo ang defensive line sa maraming puntos. Tumakbo ng mabilis si Lawson hanggat kaya niya, na nakakuha ng umiikot na momentum sa daan patungo sa init ng labanan. Ang una niyang putok ay isang malakas na putok, dumurog sa isang galit na demonyo sa ilalim ng burol. Pagkatapos ay ilunsad ang laban sa paglulunsad ng hangin, inilunsad ang kawawang demonyo sa kalaliman ng bangin.
Ang mga normal na kalasag ay hindi tumutugma laban sa natural na agwat at lakas sa pagitan ng mga demonyo at mga organisasyon, kahit na nagawa nilang pumili ng ilang mga hanggal na demonyo na diretsyong naglunsad sa mga spike, ngunit ang mga may kalahating utak ay madaling harapin ang mga kalasag na galit. Ang mga demonyo ay walang awa at mahusay. Humugat sila ng maraming dugo sa unang banggaan na makikita mo na ang mga orc ay maaaring mas mababa at normal na lakas. Ngunit kapag ang kanilang mga emosyon ay napukaw, iyon ay ibang kwento. Nasugatan at dumudugo, pag ang isang orc ay gumuho. Ang kanyang mga umaatake ay humaharap ng walang awa, na may adrenaline pumping sa kanyang mga ugat. Ang tagapagdala ng kalasag ay sumigaw ng kanyang pinakamahusay na sigaw ng digmaan sa isang estado, inilagay kailan ang panunood sa unang banggaan ng analytical. Pinagmasdan niya ang pagkabasag ng pader na mukhang medyo magkabilang gilid. Bagamat ang mga pader ay unti-unting nahuhulog, ang diskarte ng pagong na ito ay nagbibigay ng mas maraming casualty sa panig ng demonyo. Sa inilaan, alam niya ang trick para mabawasan ang mga pagkalugi na kailangan na nilang tawagan si Baron sa tulong ng lalaking iyon, tiyak na makakakuha sila ng tamang pagkilos. Ang lahat ng away upang kontrolin ang entry point ng marahas na kaganap. Pinagmasdan ni Kelly-Ana ang bilang ng mga namatay sa magkabilang panig na patuloy na tumataas ng may malamig na pagkakahiwalay. Iminungkahi ng Verdugo kay Elder Guerran na hindi niya dapat isipin ang kaguluhan. Ang kanyang tenyente ay may mahusay na mata para sa mga taktika sa labanan. Hindi ba ibig sabihin nito ay ang plano ay lipulin ang mga inosenteng org sa loob ng nayon? Iginiit ni Zeke na ang pagkapanalo sa digmaan ay trabaho ni Kelly-Ana, habang ang kapitan ay nagloloko at kumuha ng pinakamalaking isda. Ang mga demonyo ay mga nilalang ng digmaan sa ngayon ay paulit-ulit lamang noong 200 taon na ang nakalilipas. Isang baluktot ng ngiti ang gumuhit sa mukha ng Verdugo. Wala siyang pakialam kahit ano pa man ngayon. Masaya lang siya na sa wakas ay makalaban na niya ang hayop. Iniunat ni Master Guerran ang kanyang braso, namumuo ang galit sa kanyang mga mata. Napangiti tuloy si Zeke na parang baliw. Dahil sa excitement ay kumukulo ang dugo niya, habang sumugod ang matanda na walang laman ang mga kamay laban sa sobrang laki na mid-cleaver na kapitan. Gaya ng inaasahan namin, nagsimula sa isang putok ang labanan sa pagitan ng pinakamalalaking isda. Kinawayan ng kapitan ng Envy Demon Army ang iba pang mga hanggal na demonyo dahil sa pagtapo ng basurang mga orcs lang. Nakalak na ang kanyang paningin sa tatlong espiritong hayop na naamoy niya sa hangin. Ito ay isang all-you-can-eat buffet. Napansin ng matandang Demons Associates na tila masayahin ng kapitan at hiniling na kumilos ng masigasig. Ipinadala talaga sila ni Kelly-Ana upang humingi ng mga tagubilin. Sanay na si Shuya kay Kelly-Ana sa kanyang tusaw at maduming taktika. Ang isa pang galit na demonyo sa Hafeng para sa hangin upang humiling ng tulong ng hukbo ng NB ni Baron na tenyente, alam ng matandang demonyo na kailangan niyang magbigay ng tulong sa mga kapaspalad na kaluluwang binubugbog sa harapan. Tungkol naman sa isang tinatawag na Surrey, alam na ng munting demonyong iyon ang gagawin. Sina Baron Fontaine at 1st Surreymen Armies at 2nd Seat Lieutenant ayon sa pagkakabanggit. Si Baron ay isang kakaibang tao. Napinturahan ng puti ang kanyang mukha at nakaramdam siya ng nakakatakot na pakiramdam sa paligid. Nagpatuloy siya sa pagbigkas ng isang spell sa isang nakakatakot na boses. Sinundan niya ang inkantasyon sa pamamagitan ng paglalagablab ng kanyang tungkod, at nang ang piraso ng kahoy na yun sa wakas ay tumama sa sahig ng isang malakas na kalabog, ang kanyang soulcast ay naging ganap na epekto. Ang gumagapang na tungkod, isang malisyosong kapangyarihan sa hugis ng mga ulo ng palaso, ay nagmula sa dulo, patuloy na gumagapang palabas sa lupa sa paghahanap ng kanilang mga target. Talagang hinahanap ng mga pana na yun ang mga bangkay ng mga namatay na sundalo. Mukhang kahit patay na demonyo ay may silbi pa rin sa digmaan. Ang kanilang mga sinumpang kaluluwa ay umalis sa kanilang katawan na sumisigaw sa paghihirap na itinulak palabas ng kapangyarihan ni Baron. Sa bawat segundong lumilipas, ang bilang ng mga inani na kaluluwa ay patuloy na tumataas. Habang parami ng parami ang demon essence na umalis sa kanilang mga pisikal na sisidlan sa halip na pumunta sa impyerno kung saan sila nabibilang. Ang mga kaluluwang may kapangyarihan ay tumusok sa kalangitan. Binuksan nito ang isang butas sa madilim na ulap, nagniningning ng maliwanag na liwanag sa larangan ng digmaan. Nang muling sumara ang mga ulap, isang malalim na tunog ang maririnig ng hindi natural na dagandong. At sa lalong madaling panahon pagkatapos ng isang parang kidlat na kapareho ng kulay ng mga kaluluwa ng demonyo na kumaluskos,
May lumabas mula sa langit at ito ay napakalaking. Nakatuon ang kidlat sa paligid ng tila isang palamuting salamin sa kalangitan. Ito ang kapangyarihan ni Baron Frontier. Si Kalyana ay nakamasid mula sa ibaba, walang pakialam at naiinip sa mga dula-dulaan ni Baron. Ang susunod na alam niya, ay inutusan niya ang natitirang mga sundalong demonyo na umatras mula sa kanilang mga posisyon. Ang bawat isa ay nasa gitna ng mga labanan sa buhay o kamatayan. Ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot sa kanila ng kanilang mga paa o buhay, ngunit nang marinig ang utos ng kanilang tenyente, agad silang humiwalay gamit ang kanilang superior na kapangyarihan sa paglukso. Ang paghila pabalik ay mabilis at mahusay. Nagdiwang ang mga organisasyon nang makitang umaatres ang mga demonyo, iniisip na nanalo sila. Habang si Lazenler ay alam niyang hindi ito magiging ganoon ka-simple. Kahit na ang lahat ay masyadong abala sa pagdiriwang ng kanyang atensyon ay nakalak sa napakalaking salamin sa kalangitan. Isang dambuhalang kamay ang dahan-daang nagtulak palabas sa salamin ni Baron, itinulak ang sarili palabas ng portal patungo sa ibang dimensyon. Nagsimulang lumabas ang isang hindi banal na nilalang. Blanko ang paningin nito, walang anumang emosyon. Ang mga kaluluwa ng mga sinumpa ay nakatatak sa buong mabato nitong katawan. Si Lawson at kinilala ang nilalang bilang isang summoned golem. Isang bagay na napakalaking nagtutulak sa sarili palabas sa mundo na kahit sino ay biglang nagpanik. Nang hindi nagagambala ang paraan ng nilalang sa larangan ng digmaan. Mula sa langit, lumapag ito sa mismong masa ng bangin. Hindi man lang nagdulot ng problema ang lalim ng bangin. Sa sandaling tumama ang golem sa lupa, ibinaling ni Lawson ang atensyon upang mawala ang mood ng mga cheering orcs na mabilis na umikot ng 180 degree. Habang ang isang solidong kamay ay sumundot mula sa mga alabok na ulap. Sa hindi nakakagulat, madaling pinatag ng higanti ang natitirang mga dingding gamit ang kanyang hubad na kamay. Karamihan sa mga may hawak ng kalasag ay natangay o naduraj. Ang mga walang malay ay lumipad sa hangin na parang umuulan. Sa wakas ay naabutan ni Green Chief Garrick ang nangyayari at sumigaw ng retreat order, ngunit anong silbi ng pag-atres kung palaging aabot sa iyo ng kaaway? Gamit ang napakalaking laki at nakakatuwang brute force nito, na-swipe ng Gullam ang mga org na napakabagal sa pag-urong. Natagpuan ng pinuno ang kanyang sarili sa isang mahirap na lugar, na inuuna ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Iniutos niya ang pag-abandona sa pader at lumapag si orc malapit sa kanya, duguan at sugatan. Sinubukan ng hepe na iligtas ang kanyang tauhan, upang makabalik sila at muling magsama-sama sa sandaling yun. Inutusan ni Kellyanne ang kanyang mga demonyong tropa na tumawid at inagaw ang bangin ng walang tigil. Ginamit ng mga tropa ang mga braso ng Gulham bilang tulay upang mabilis na makarating sa kabilang panig. Sa isang hindi magagapi na higanti na pinuprotektahan sila mula sa likuran, ang mga demonyo ay nadama na hindi magagapi. Ang mga orc, sa kabilang banda, ay hindi kailanman nadama na mas mahina sa kanilang buong buhay. Ang pagkakita sa mga matatapang na organisasyon na tumatakbo sa takot ay nagbigay ng malaking kumpiyansa sa mga demonyo na mabaliw. Isa sa mga umaatres na org ay malapit ng katayin, habang nakatalikod sa kaaway na parang baboy. Ang ganitong uri ng kawalang galang ay hindi lilipad laban kay Chief Garrick. Itinulak niya pasulong, hindi pinapansin ang maliliit na pritong demonyo na parang wala lang. Dumiretso ang pinuno para sa Axe Demon, sinusubukang makuha ang isa sa kanyang mga tauhan. Nasugatan siya sa proseso ng pag-agaw sa bastard, ngunit mabilis niyang natapos ang kanilang engkwentro gamit ang isang maningning na suplex na nakabasag sa mukha at bungo ng mga demonyo. Inutusan ni Chief ang kanyang mga tauhan na tumakbo muli, tumingin sa paligid ng estado ng mga bubas, ang kanyang mga tropa ay mabangis, nakakapanghina ang mga pinsala at malagim na pagkamatay sa lahat ng dako. Ang mga pamayanan at lahat ng bagay sa paligid ng kanilang base camp ay nasira sa likod ng alabok na ulap ng pagkawasak. Dalawang galit na mga sundalong demonyo ang sinubukang magsagawa ng magkasanib na palusot gamit ang kanilang mga palakol na iginuhit na pinuno ay tumingin lamang sa kanila na may blankong ekspresyon na pinoproseso pa rin ang tanawin ng kanyang nayon ng biglaan. Ang hepe ay nagpakawala ng isang nakakatakot na sigaw ng digmaan na puno ng galit. Sa paglipas ng mga taon, hindi nagbago ang kanyang sigaw sa digmaan. Pareho ang kanyang tunog sa kasalukuyang panahon kumpara sa kanyang kabataan. Nanalo lang si Garrick sa tunggalian para sa upuan ng pinuno. Tapos lagi siyang jolly guy. Minahal siya ng mga orc. Iginagalang nila ang kanyang lakas at kakayahan.
Si Elder Gurren mismo ang nanguna sa laban at nagtaas ng kamay bilang kampyon. Ang pinakamalakas na orc sa nayon ay yamakap kay Beruga. Umalingaw-ngaw sa buong village ang mga katutubong tagay ng pagdiriwang. Matapos manalo sa isang mahalagang laban, ang unang naisip ni Garrick ay kung saan sa mundo naroroon ang kanyang ramen. Sa mismong araw ding yun ay natanggap niya ang mga tato ng tribo na angkop para sa bagong pinuno. Ipinaliwanag din sa kanya ng nakatatandang tattooist na hindi lang siya ang nanalo sa tournament. Ang dumating sa tagumpay na yun ay ang mga puso ng kanilang mga tao. Mula sa puntong yun, ang mga responsibilidad ng pagiging isang pinuno ay itinapon sa kanyang mga balikat. Dati ay kulang siya sa araw-araw sa paniniwalang kaya niyang gawin ang lahat. Ngayong hawak niya ang pinakamataas na posisyon na dinala kanina ay nagpapagutom sa kanya. Kaya natural na oras ng ramen sa araw na yun. Ang bawat isa sa bayan ay masayang binati siya bilang pinuno, ngunit ang bigat at responsibilidad ng pagiging pinuno ay mabilis na nagpabilis sa kanya. Mukhang hindi bagay kay Garrick ang pagiging chief. Patuloy siyang nabigo sa paggawa ng matalinong desisyon para sa nayon. Siya ay napuno ng trabaho kaya palagi siyang pinipilit ni Elder Gurren na gawin ang kanyang mga responsibilidad. Ang tanging pagkakataon na maibsan niya ang kanyang stress at maging ang kanyang sarili ay kapag maaari niyang kumain ng ilan sa kanyang pinakamamahal na ramen sa gabi. Ang pagpapatakbo ng isang nayon ay medyo komplikado, upang sabihin ang hindi bababasa. Kailangan mong pamahalaan ang mga pag-aaway, agrikultura, pagsasanay sa infrastruktura at marami pa. Palagi siyang kailangan ng nayon para sa isang bagay, kahit na sa napakaliit at maliit na bagay. Natuyo ba ang balon? Dalhin ito sa pinuno? Mayroon ka bang ilang mga personal na isyu? Dalhin ito sa pinuno. Ito ay isang trabaho na hindi huminto. Hindi ka nag-iwan ng kahit isang segundo upang huminga at isipin ang iyong sarili. Si Chief Rick ay naging sobrang disillusion hanggang sa punto ng pagkapuot sa boob. Ang kanyang nayon sa paglipas ng mga taon ay lumaki siya sa papel na maganda. Ang hilig niya para sa lugar na ito at sa mga tao nito ay higit na nalampasan ang kanyang sariling damdamin. At para dyan, gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang itaboy ang mga demonyong ito sa kanyang minamahal na nayon. Nang makita ang walang awa na pagpapakita ng kapangyarihan, ang mga demonyong malapit ng mapahamak ay kailangang suriin muna ang kanilang sarili.